Hello. Yan. Good morning sa bawat isa. Praise. Hallelujah. Praise God. At maraming dahilan kung bakit dapat po nating bigyan ng papuri at parangal po ang ating pong Panginoon. And we praise God dahil yung iba siguro Sunday lang nakaka-attend ating mga activities. So we miss ang ating mga kapatiran, ang ating mga katabi. No? Praise the Lord. Once again, good morning everyone. Nawa ay kung ano man yung situation natin ngayon, kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, no? Let us, yan, iyak naman ako. Parang may namatay. Hindi kasi God is good and God is always good, no? And I felt that, I've experienced that for the week na wala po ako, hindi pa ako naka-attend last Sunday. Hindi naman testimony time, ba't ako nandito? But anyway, once again, good morning and welcome po sa Queen ng Bisaya. Ang aking mother ay nandito po. Ayan. So, tayo po, ayan, winelcome na agad siya. So, tayo po tayong lahat. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. God is good and let us celebrate the goodness of God. Let's give praise. Let us give thanks to our God this morning. Hallelujah. Amen. Pangunahan po tayo na ating worship team sa ating pong pananambahan ngayong magang ito. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, we give you glory. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, Diyos. Yes, God. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, Hallelujah. sa aming buhay. Oh, yes, God. Paburit pagsambay, Hallelujah. bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Come on, church, sing it once again. Tunay ngang tapat ang Diyos sa ating buhay. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Buti mo, napakabuti mo, Diyos, sa akin. Ikaw naman ang tangi kong sasambahin.
sambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Yes, Lord, kay buti mo. Kay buti mo sa aking aawitan kita. Aawitan kita Hallelujah. at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo Hallelujah. sa akin aawitan kita. Awitan ka namin, Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo, Diyos. Kay buti mo sa akin, Panginoon. Kay buti mo sa akin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Lord, we welcome you, Father God. We welcome your presence, Father God. We acknowledge your presence, Holy Spirit. Guide us, Holy Spirit. Guide us, Father God. Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. Hallelujah. Lord, we emptying ourselves. We emptying our heart, Father God. Fill us with your presence. Fill us with your Holy Spirit. Every one of us, Father God. Please guide us, Father God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Father God. We love you so much, Lord. Lord, Panginoon ko, maraming salamat po muli sa inyo, Panginoon ko, sa araw na ito, Lord, na ipinagalo po niyo sa bawat isa, Panginoon ko. Thank you, Father God, for waking us up this morning, Lord. And sa pagdala niyo po sa amin, sa bawat isa sa amin dito sa church, Panginoon ko, upang sampayin at purihin ka, Panginoon ko. Lord, buksan po niyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon ko. At Lord, ang banal na Espiritu po niyo ang manguna, Panginoon, sa bawat isa sa amin upang tanggapin namin at may mamuhay, Panginoon ko, lahat ng salita na ibabahagi sa amin ng aming pastoral, Lord, Father God. Lord, lahat po, Panginoon ko, ng nangyayari sa aming buhay, Panginoon ko, ay sa inyo po lang namin pagkakaloob at pinapasalamatan sa lahat ba, sa bawat hininga namin, Panginoon ko, sa aming kalusugan, Lord, at sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Every situation, Father God, in our lives, Lord, we commit every situation to you for. Thank you so much, Lord, Father God. We love you so much from the bottom of our hearts, Lord. We love you so much, Father God. We only praise you. And we only love you, Lord. Ikaw lamang po, Panginoon ko, ang karapat-dapat sampayin at purihin, Panginoon ko. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Yan. Muli po ay isang magandang umaga sa ating lahat. Yan. Mari po ba nating makita ang nagagandahan nating mga ngiti? Yan. Pwede po ba nating ngitian ang ating mga katabi? Yan, yung mga nasa likod. Sige po, pwede po tayong umikot para kamayan po sila habang umaawit po tayo ng smile. Yan. Hallelujah! Welcome po natin ang presensya ng bawat isa. Kamayan po natin sila. Paramdam natin ang ating kagalakan. Hallelujah! You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my
po, yan ang gagawin natin sa umagang ito. Ibigay ang ating mga papuri at pasasalamat sa Panginoon. Amen. Ngayon pong umagang ito ay celebration ng ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen po? Amen. Maaari po ba nating ibigay ang malakas ng palakpak para sa ating Panginoon? Hallelujah! 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 Tunay ngang sapat at higit ang biyaya ng Panginoon para sa atin. Amen po? So kailanman hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Hallelujah! Kaya naman, patuloy natin siyang aawitan at ibibigay ang malakas at mataas na papuri sa ating Panginoon na nagmumula sa ating mga puso. Hallelujah! Hallelujah! Huwag po tayong mahiyang sumayaw para sa Panginoon. Hallelujah! Huwag tayong mahiyang kumanta para sa ating Panginoon. Hallelujah! Di mangangamba sa kawalan, pagpapalamoy, laging daan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Hallelujah! Di mangangamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapalamoy, laging daan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Yes, Lord, di mo na nga Ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Yes, Lord. Tunay na ikaw ay sapat na at higit pa sa aming mga pangangailangan, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Oh, purihin ka, Panginoon. Sa iyo lamang namin inaalay ang aming mga papuri at pagsamba. Pagkat sa iyo, ikaw lamang ay sapat na at higit pa para sa aming pangangailangan. Pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Nawa ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa.
Panginoon. God. Oh, hallelujah. We worship you, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah. God. Yes, oh God. O purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Sa kabila ng aming mga sitwasyon, Lord. Sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, Lord God. Alam namin na hindi lamang sa panahon ng pagpapala kami dapat magpuri sa inyo, Lord. Kundi sa lahat ng sitwasyon, Lord. Sa panahon man na kami ay may karamdaman. Sa panahon man na kami ay may mga pangangailangan. Sa panahon man na kami ay may mga problema, Lord. Nararapat lamang kami lumapit sa inyo. Magpuri at sumamba, Lord God. Sapagkat tunay nga na sinabi mo sa iyong salita na ikaw ang Diyos ng lahat ng tao. At walang anumang bagay ang mahirap para sa iyo, Panginoon. Walang anumang bagay ang mahirap sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sasambahin ka namin, Panginoon, at luluwalhatiin, O God. Yes, Lord. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking naranasan, Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. higit sa aking kalakasan, Di minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. minsan pa, awitan natin ang ating Panginoon, higit sa aking kailangan. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, di minsan ay hindi nagkulang. Siya nga, Panginoon. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw, Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling
higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang Ikaw ang Diyos noon pa man. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord God. Praise you, Jesus. Glory to your name, O God. Hallelujah. 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 Praise you, Lord God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin daw. Salamat o Diyos sa umagang ito, Panginoon. Pinaparangalan ka namin, pinupuri ka namin, at tinataas namin o Diyos sa iyo ang lahat ng pasasalamat at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Pwede na po tayong makaupo. Good morning po sa bawat isa. Salamat sa worship team sa pag-lead sa atin ng worship sa umagang ito. And I would like to say good morning po sa lahat. Welcome back po sa ating mahal na Mamang Sally. Welcome back. And sa ating mga visitors po, first time, second time, and maraming beses na pumunta dito. Welcome po sa inyong lahat. Hindi po aksidente na nandito kayo. Meron pong plano ang Lord, no? Mangusap po ang Panginoon sa buhay ninyo. So magandang umaga muli. 5 minutes muna para maayos. Kumusta po kayong lahat? Maganda ba ang isang buong linggo nyo? Yes, kunti lang. Maganda ba ang isang buong linggo? Praise the Lord. Dapat maganda kasi si Lord andyan na sa atin. No, salamat po. Ngayong umaga po, atin pong pagbulay-bulayan ang salita po ng Panginoon
sa aklat po ng Matthew 15:21 to 35. And before that, basahin po muna natin tayong lahat. Salitan tayo ng pagbabasa. Ako po ang magbabasa ng verse 21, kayo sa 22, ako sa 23, kayo sa 24, and so on. Tapos sa last verse, sabay-sabay po nating basahin. Matthew chapter 18. 15, tama. Yung the parable of the unmerciful servant. 18 po. Sorry, paulit naman. Matthew chapter 18, verse 21 to 35. Lahat po ng nakakita na, magsabi pong amen. Konti pa lang. Matthew 18, verse 21 to 35. So, salitan tayo ng pagbabasa. Verse 21, sabi dito, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servant. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. His fellow servant fell to his knees and begged him, Be patient with me, and I will pay you back. When the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant, just I had on you? Sabay-sabay tayo sa 35. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Salamat po sa at pagpalain ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Let us pray. Father in heaven, this morning, we would like to give ang aming panambahan sa iyong presensya, Panginoon. Amin ka pong pinupuri sa umagang ito, O Diyos. And Lord, speak your word to us. Anoint your servant, Panginoon. And salamat, Lord, na mangusap ka sa puso at isipan ng bawat isa na narito, Panginoon. Lord, alisin mo ang mga pag-alinlangan, alisin mo ang lahat ng mga disturbances, alisin mo, Panginoon, ang mga hadlang upang hindi sila makapakinig sa banal mong salita. Nawa, O Diyos, ay kumilos ka sa umagang ito, Panginoon. Let your anointing flows and let your Holy Spirit be upon us, O God, this morning. Salamat, Lord, sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede na po tayong umupo. Sa pag-uumpisa po ng ating pag-uusapan, nais ko lamang pong magkwento. Tungkol po ito sa isang amo at sa dalawang katulong. No? Yung isang servant, tawag natin, pangalanan natin si Leonardo. Nagkakautang po siya doon sa kanyang boss, si Boss Mando. Nagkautang siya doon kasi ang trabaho ng kanyang boss is yung parang nagpapautang ng, kunwari magnenegosyo ka, kapital. O, nagpapautang siya ng kapital para pwede kang mag-business lang sa'yo.
And then, dumating yung time na singila na. No, sabi ni Boss Mando kay Leonardo, Leonardo, magbayad ka na ng utang mo. Sobra ka na sa due date. Hindi mo na nababayaran. So, sabi naman ni Mando, pwede ba, boss, sa next na lang, next month na lang, kasi gipit ako ngayon, kulang na kulang yung pera ko. Kailangan na ni Boss Mando yung pera para mapapaikot niya. So, ang nangyari, dahil nga walang ibabayad itong si Leonardo, so ang ginawa niya, humingi siya ng dispensa doon. Sabi niya, boss, lumuhod siya kasi ang sabi ng boss sa kanya, kung wala kang ibabayad sa akin, yung asawa mo na lang, yung anak mo na lang, at kung ano yung meron ka na natira, yun na lang ang ibayad mo para quits na tayo doon sa pagkakautang mo. Pero ang nangyari po, hindi pumayag si Leonardo. Kasi imagine yung asawa niya, anak niya, babayad niya doon sa pinag-uutangan niya. Lumuhod po siya at humingi po siya ng patawad. Sabi niya, pwede ba spare mo ko sa pagkakataong ito, boss? Kasi mawawala sa kanya yung anak niya. Pero ang ginawa po doon ng boss, instead na magalit, instead na, pwede mo nang bugbugin kasi yung utang niya overdue na. No? Pero ang ginawa po niya ay nagpatawad po siya. Pinagbigyan niya po yung si Leonardo. Nagpatawad po siya. So sabi niya, sige, tumayo ka na lang dyan. Quits na lang tayo. So okay na yon para makapagsimula ulit. So, ganun ang nangyari isang araw, yung kasama naman ni Leonardo na si Michael, ay ganun din ang nangyari sa kanya. Nagkaroon din siya ng utang. Kumbaga, kung ano yung nangyari kay Leonardo, ganun din nangyari kay Michael. No? Nagkaroon din siya ng utang at siningil yon ni Leonardo kasi kailangan niya na ng pera. Gipit siya So, nung pagsingil niya, ganun din, hindi nagbabayad kasi wala na nga pera. Gipit. Sabi ni Michael, boss, Leonardo, pwede ba sa na lang? Susunod na buwan or sa susunod na pangatlong buwan para tamang-tama makaipon ako. Pero hindi po pumayag si Leonardo. Iba po ang pinakita niya. No, taliwas doon sa ginawa sa kanya ng kanyang boss na si Mando. So, ang ginawa ni Leonardo, binugbog niya ang kanyang kapwa na si Michael. Tapos, hindi lang binugbog, pinakulong niya pa kasi hindi siya binayaran. Imagine niyo po, yung utang ni Leonardo is 10 bags of gold. Tapos, yung kay Michael naman, silver coins lang. 100 silver coins. Ang liit lang. Kumpara doon sa utang ni Leonardo. Nakita niyo po, yung ginawa ng boss kay Leonardo, hindi niya ginawa doon kay Michael. So parang nakakalungkot na bakit di mo kayang pagbigyan ng kapatid mo? Yung ginawa nga ng boss mo is, in-spare ka, yung inalis pa yung utang mo, quits na kayo. So nung nangyari yon, nalaman yun ng boss niya, pinuntahan niya agad si Leonardo. No? Sinabihan niya, ako nga, quits na tayo sa utang mo sa akin, pinatawad pa kita. Ilang taon mo ng utang yon? In-spare kita doon, tapos ikaw, nalaman-laman ko na binugbog mo si Michael, tapos pinakulong dahil hindi nagbayad ng utang. So, nakita niyo po yung sitwasyon na yon. Ganon din po ang nangyari doon sa the parable of the unmerciful servant. Yung hindi pagpapatawad ng isang servant doon sa kapwa niya servant. No? God's forgiveness extends to the worst offenders and to anyone who wishes to receive it, not because of who we are, but because of who He is. So ang pagpapatawad po ng Panginoon ay umaabot po doon sa tao, hanggang doon sa tao na may pinaka-worst, pinakamasama na tao sa buong mundo. Ito sa mundong ibabaw. No? Yung grasya po ng Panginoon hanggang doon po sa taong yun. So hindi dahil kahit sa atin, na natanggap natin yung kapatawaran na hindi natin deserve, na nagbumula sa Panginoon. Tanggap po natin yun. And hindi dahil kung sino tayo, kung hindi dahil kay Kristo na Diyos na ating pinaglilingkuran.
dahil po sa Panginoon. No, forgiving other people who have wronged or hurt us or embarrass us is not an easy thing. Hindi po madali yung mga pagpapatawad sa isang taong nagkamali, nanakit at nagpahiya sa iyo. In fact, sometimes there are people who hurt us badly, which is really hard to forgive. But that is what the Lord did for us and what He asked us to do for others. So, kasi ang Panginoon, pinatawad niya tayo eh. Gusto rin ng Panginoon na ibigay natin ang pagpapatawad natin doon sa ating kapwa. No? Mahirap, masakit, pinapahiya ka na, tapos parang na-torture ka na dahil sa ginawa. Pero ang utos po ng Panginoon sa atin ay magpatawad. Forgive. Forgive. So in Matthew chapter 15, verse 21 to 35, Jesus teaches His disciple about the importance of forgiveness and how to forgive people who wrong them. In this text, the Lord reminds His disciples through a parable about the consequences of holding grudges with other people and not forgiving their trespasses. So, pinapaalalahanan ng Panginoon ang kanyang mga disipulo dito po sa aklat ng Matthew, verse 18. Again, verse 18 po ito. Pinapaalalahanan ng Diyos ang kanyang mga disipulo na magpatawad at magbigay doon sa mga tao na nagkasala sa kanila. No? Huwag magtanim ng galit, huwag magtanim ng sama ng loob. Hindi po nakakabigay ng isang buhay yung hindi ka magpatawad. Dapat po magpatawad po tayo sa ating kapwa. Huwag po tayong magtanim ng galit. Yun po ang paalala ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, maging sa ating lahat na narito ngayon. Ano po ba ang lesson na makikita natin o matutunan natin dito po sa parable ng unmerciful servant? So una po, forgiveness knows no bound. So ang pagpapatawad po ay walang hangganan. No, sabi ng verse 21-22, nagtanong po si Peter dito kay Jesus, sabi niya, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Take note po doon sa sinabi ni Peter, parang nilimitahan niya 7 times lang daw. So ibig sabihin, sa isang week, meron tayong 7 days. Tama ba ako? Tapos, pag magkasala ka, dapat, para may matira pa, dapat hanggang 3 lang. Kasi 7 times lang eh. Pero hindi po yun ang sagot ng Panginoon sa kanya. Verse 22, sabi dito, Jesus answered, I tell you not 7 times, but 77 times. 70 times 7. Mga 490, round off natin 500. Ang dami. Ilang beses pala tayo dapat magpatawa, dapat maraming beses. No, maraming beses tayo magpatawa dapat. Forgiveness, when we say forgiveness, kaya ba natin magpatawad ng ilang beses? Magsabing amen na kaya natin? Konti lang. Yung iba on the process pa siguro. Ang hirap kaya magpatawad, no? Pero pag alam niyo po, pag andyan na si Lord, hindi na po mahirap. Nung una, mahirap, of course, nung hirap magpatawad. Kahit po ako, nahirapan akong magpatawad. Pero alam niyo po, habang tumatagal, habang nararanasan mo po yung kapangyarihan ng Lord, kabutihan ng Lord, hindi na po maging mahirap at hindi na maging mahirap din yun sa iyo na gawin araw-araw. So when we say forgiveness, it must be limitless. Limitless. Walang limitasyon. Tulad ng mga unli na mga kinakain natin. No? Kumakain ka hanggang sa mabusog ka kasi unli eh. Ganun din daw po yung pagpapatawad. Limitless. Walang limit. Hanggang kaya mo magpatawad ka sa iyong kapwa. Another is forgiveness must be no buts. Walang kondisyon. I will forgive you pag ganito ang gagawin mo. Patatawarin kita pag ganito, ganyan. Wala daw pong kondisyon ang pagpapatawad tulad po ng ginawa ng Panginoon. Kung magpatawad ka na diretso. No buts.
Another is forgiveness. Letter C, must not keep a record of wrong. Hindi na dapat nagbibilang ng mga ginagawang mali. Yung mga nakabaon na sa lupa, dapat ibaon mo na sa lupa, ibaon mo na sa limot. Yung mga lumang kasalanan ng taong yon, kahit masakit, kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan ka, gawin niyo po para sa ikakabuti ng iyong buhay. Para po pagpalain kayo ng Panginoon. Huwag niyo na pong bilangan. Pag sinabing magpatawad, magpatawad na po. Amen po ba? Kaya ba natin magpatawad? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Jesus voluntarily relinquished His heavenly position just to save and forgive us. No? So in the same manner, Jesus commanded us to forgive others as God forgive us. Forgive your brothers as many times as your brothers needs forgiveness. So si Jesus po, ang pinaka-the best example po dito sa pagpapatawad ay si Jesus. Diba po, hinubad niya yung kanyang pagkatao. Hindi po siya pumunta dito sa sanlibutan na to na nakasuot ng korona. No? Bagkus ay pinanganak lang siya doon nilagay siya doon sa sabsaban, sa kulungan ng mga hayop kasi wala nang bakanting lugar para mapaanakan. Kung ganun man ang nangyari sa kanya, na yung humble beginnings niya ba, na hindi siya nagmataas, kung hindi nagpatawad siya. So sana tayo din po, tulad ng ginawa ng Lord, tulad ng pagpapakumbaba na ginawa ng Diyos dito sa mundo, dito sa atin, dapat ganun din po ang pagpapatawad natin sa ating mga kapwa. Now, forgive your brothers as many times as your brothers need. Magpatawad daw po tayo many times na kailangan niya ng pagpapatawad. Ibig sabihin, andun yung pag-iintindi mo sa Kanya, andun yung pagsasakripisyo mo, and andun yung pagmamahal mo, of course. Kasi forgiveness knows no bound. No? Magpatawad at magpatawad po tayo. Forgiveness is not conditioned upon the degree of what you did. It is unconditional upon the love of Christ. So, ang pagpapatawad po ay hindi po yan nakasalalay doon po sa antas kung ano po ang ginawa natin. Kung hindi, dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan naman natin ang Diyos. No? Mahal po tayo ng Panginoon, kaya pinatawad niya tayo. And number 2, kung ano po yung matutunan natin dito po sa parable na ito. Una, forgiveness knows no bound. Number 2, forgiveness is a gift to be given away. Dapat yung magpatawad ka, hindi mo siya, yung tulad ng isang pagkain o isang gamit na hinahawakan. Dapat binibigay mo siya. Binibigay mo siya. Forgiveness is a powerful demonstration of your love for your neighbor. God, as a loving Father, He wants us also to forgive our sins, to restore our relationship with Him. Thus, we need also to forgive others who offended us. So, ang pagpapatawad ay isa sa makapangyarihan na pagpapakita mo ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. At yun din yung pag sinunod mo yung sinabi ng Lord, ginawa mo na rin yon para sa Panginoon. Kahit mahirap, alalahanin niyo po ang ginawa ng Panginoon. So gusto din ng Lord na tayo din ay mapatawad natin, of course, ang ating sarili. Kailangan natin patawarin ang ating sarili kasi nagkakamali tayo, nagkakasala din tayo. Para ma-restore ang ating relationship, lalo na sa Panginoon, sa pamilya natin, sa mga tao na nakapaligid sa atin. Dapat natin pong gawin yon. And the servant, kabaliktaran doon sa nangyari, doon sa kwento sa talinghaga, kabaliktaran doon sa ginawa niya. Hindi niya po ginawang in-apply yung ginawa ng master sa kanya. O kahit doon sa kwento natin yung boss. Diba naging mabuti siya doon kay Leonardo. Pero hindi niya po in-apply. Ang ginawa niya, siningil pa niya at pinakulong pa niya. No? The servant who has been forgiven by his master not only fails to forgive his fellow servant,
But he does not even give empathy to his fellow servant. No? Sometimes, we do the same. Ganun din po tayo. We are ruled servants and ungiving to those who sins against us. No, ganun din po tayo na wala tayong awa sa ating kapwa. Naging bastos tayo, naging unforgiving tayo, hindi tayo mapagbigay. Kasi nananatili yung kadamutan sa puso natin kasi hindi pa tayo nagpatawad. Pero po pag nagpatawad tayo, wala na yon sa ating buhay. Wala na sa sarili natin yon. Ang iniisip na lang natin yung paano maging mabuti, paano maging mabuting tao, at paano maging mabuti sa harap po ng Panginoon. So dito po sa verse 28, ito po yung ginawa ng servant. But the servant went out, he found one of his fellow servant who owed him 100 denarii. Yung sa other term nito is a silver coin. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. No? Siningil niya. Hindi siya nagpapakita ng pagmamahal. Hindi siya nagpakita ng pagpapatawad. Grabe yung grace na binigay sa kanya, pero siya hindi niya in-apply. No? So what to do? Ano ba ang dapat natin gawin para maipakita natin na tayo po ay nagpatawad? Una, forget the past and move on. Move forward. Stop picking an old wound. So pag nagpatawad ka po, para ipakita mo na nagpatawad ka, kalimutan mo na yung nakaraan. Mag-uumpisa ka ulit kung ano yung bago. Bago na, binago na ng Diyos. No? Huwag mo nang ungkatin pa yung mga 19 kalawang pa na mga kasalanan ng tao sa'yo. Magpatawad ka. Baka mamaya darating si Lord, meron kang sama ng loob, hindi ka makakasama sa langit. Sayang naman yung pagpapagal mo ng 15 years, 20 years, balik-balik ka sa church, pero meron kang tinatanim na galit sa puso mo. No? Mahirap, alam ko po mahirap, pero sa tulong ng Panginoon, kakayanin po natin yon. Amen po ba? Kakayanin natin yon. Amen po? Amen. Praise the Lord. Another one, pray to that person who causes you pain. Parang ang hirap. Habang pong pinag-aaralan ko ito, sabi ko parang ang hirap, Lord, gawin itong mga bagay na to. Pero alam niyo po, yun pa ang utos ng Panginoon. Sinabi niya po to sa Biblia. No? 7 times nga lang sinabi ni Peter, pero ang sabi ni Lord, 70 times 7, dapat tayo magpatawad. Ano? Pray to that person, yung nag-cause ng pain sa'yo. Panalangin mo siya. Wala pong imposible. Lagi pong may himala ang Panginoon. At laging may plano ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Matuto po tayong magpatawad doon po sa nag-cause sa atin ng pain. Number 3, on what to do to show you forgive is don't stop forgiving people. Huwag po kayong tumigil na magpatawad. No, kung tayo kaya ay titigil na magpatawad, ang gulo siguro ng mundo. Siguro laging may patayan, laging may riot, laging may barilan, kasi hindi na marunong magpatawad. So lahat tayo na nandito, yung mga anak ng Diyos at mga nakarinig ng salita ng Diyos, i-apply na natin po itong pagpapatawad para po magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso natin, sa buhay natin at haba pa ang ating buhay. Amen po? Kasi ang hirap po yung hindi ka nagpatawad talaga. Parang ang bigat-bigat ng loob mo, no? Another is, remember how God gave grace and forgive you. Tandaan po natin yung grasya, ang habag ng Panginoon at pagpapatawad na binigay ng Lord sa bawat isa sa atin. Doon na lang po sa pinapakita niya na pagpako sa cross, hindi po dapat siya ang ipako doon eh. Itong cross na to, na nasa likod ko, hindi dapat siya nakapako doon eh. Kaso inalay niya po ang kanyang buhay dahil po sa pagmamahal sa atin. Dahil po sa kanyang pagpapatawad sa atin. No, yung sobra-sobrang pagmamahal niya po, hindi niyo po masukat. Hindi po natin masukat yung ginawa ng Lord. Sana po tayo din ay gagawin natin yon. Umpisahan na po natin today. Now, forgiveness is a decision to release your feelings or resentment or vengeance toward a person who harmed you. Regardless of whether they deserve your forgiveness
or not. Yung pagpapatawad daw po ay isang desisyon. Nasa sayo kung magpatawad ka or hindi. No? Kasi ang sakit ng ginawa. Kaya mo bang magpatawad agad-agad? Parang ang hirap. But you know, the Lord is with you. Kakausapin ka ng Panginoon kasi tutulungan ka niya na magpatawad doon sa taong yun. No, it is a decision na magkaroon na yung pakiramdam, yung sama ng loob mo na i-release mo, hindi mo siya itatanim dito sa puso mo. At yung paghihiganti ay maalis. Kaya kailangan mong magpatawad. Nasabi ko nga kanina, kung lahat tayo ay hindi marunong magpatawad, ang gulo ng mundo, ang gulo ng paligid natin, walang kapayapaan sa ating buhay. Kaya magpatawad po tayo. Ibigay natin ang kapatawaran na nararapat. Huwag tayong tumigil na magpatawad doon sa tao na nagkasala sa atin. No? Una, ang forgiveness po, knows no bound. Pangalawa, forgiveness, kailangan nating ibigay. Is a gift, isang regalo na kailangan po nating ibigay. Pangatlo, forgiveness demands a sacrifice. Yes. Is it true? Totoo ba na ang pagpapatawad ay may sakripisyo kasama? Can you say amen to that? Amen. Kasama talaga sakripisyo. Kasi lulunukin mo yung pride mo eh. Kahit mahirap. Sabi ng Lord ako nga habang inaaral ko to, Lord, bakit ang hirap? Parang ang hirap gawin ng ganitong mga bagay na maging mabuti ka pa rin sa kabila ng ginawa sa'yo. Pero utos po ni Lord yon. Hindi po yun gawa-gawa. Utos po ng Panginoon sa atin. Number 3, sabi dito, forgiveness demands a sacrifice. Kaya po ba nating, ang tanong, kaya po ba nating magsakripisyo para po sa ating kapwa? Sana po kayanin natin. And the unmerciful servant in the parable was delighted after he received mercy. So sobra po siyang natuwa nung natanggap niya po yung pag-spare sa kanya ng master niya na quits na sila doon sa utang niya. Sobra po siyang natuwa. But he fails to recognize the sacrifice made by his master. Di niya alam na nagsakripisyo din yung kanyang master or yung kanyang boss. Kasi nga, di na siya kumikita Mas pinili niya na lang na magpatawad. Pinili nila na mag-quits na lang para okay na sila. Hindi po nagawa ng servant yon. Hindi po niya inisip na nagsakripisyo din yung inuutangan niya. No? Ano nga ba itong mga dapat nating isacrifice when it comes to forgiveness? Sabi ko na po kanina, una yung pride. No? Ang hirap lunukin, ang hirap ibaon yung pride na to, pag pride na ang naaapakan. Parang ang hirap-hirap magpatawa doon sa taong yon. Parang gusto mo siyang suntukin, gusto mo siyang bugbugin, no? Tapos, pag umuwi siya, parang gusto mo siyang abangan, papatumba mo siya. Kasi sa sobrang sama ng loob mo sa ginawa niya, ang daming nangyayari. Pero hindi po dapat ganoon. Dapat po yung ating pride, babaan natin. Dapat palitan natin yung puso natin, yung katulad ng puso ng Panginoon na mapagpatawad. So, understand your brother's weakness and character issue. They need you. So, tayong mga Kristiyano, kailangan nating intindihin ang ating kapwa Kristiyano at ang ating mga kapatid sa kanilang mga kahinaan. Lalo na sa kanilang mga attitude. Kasi siguro lahat naman tayo, meron tayong character issue, mga attitude natin. Kailangan po tayo ng ating kapatid. Kailangan habaan pa natin ang ating patient, ang ating pagmamahal, ang ating pag-iintindi doon sa kapatid natin yon kasi kailangan niya tayo. Kailangan niya tayo na patawarin natin siya sa ginawa nila sa atin. So kung wala nang ibang umintindi sa kanila, sino pa ba ang magsasakripisyo para sa kanila? Meron pa ba? Wala, di ba? So, yung pride natin, palitan natin ng katulad ng puso ng Panginoon para kaya po natin gawin na magpatawad at umintindi doon sa taong yun. Another is, ano yung mga sacrifice when it comes to forgiveness? Of course, your comfort. Minsan,
meron tayong comfort na tayo, minsan may comfort tayo na kailangang iwanan para sa taong mas higit na nangangailangan. Parang ang hirap. Comfort mo yun eh. Tapos ibigay mo lang doon sa taong yun na hindi naman deserve. Minsan po kailangan mangyari na ganon sa buhay po natin para maipakita natin si Kristo na nasa puso natin. Kailangan nating magparaya kasi mas kailangan ng kapatid natin yun. Kailangan natin magbigay kahit mahirap. Kailangan nating magsakripisyo para sa ikabubuti ng ating kapwa. At kailangan po nating magpatawad. No? Can you say amen to that? Kaya ba nating gawin yung mga bagay na yon? Kailangan nating magsakripisyo kahit nasaktan ka na. Tulad nung nangyari doon sa pinapakita dito sa Talinghaga. No, doon po dinescribe ng Lord kung paano dapat tayo magpatawad sa ating kapwa. Kasi ang Panginoon nga, pinatawad niya tayo. Wala siyang tanong-tanong kung anong klaseng tao ka. Regardless kung ano ang meron ka sa buhay mo, pinatawad ka po ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Pinapasalamatan natin ang Panginoon doon sa kapatawaran na na-receive na natin noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat sa Panginoon. And choose to give and forgive, especially to the unbelievers. Be a blessing. Piliin po natin na magbigay at magpatawad. Lalo na po, kung nagpatawad tayo dito sa ating mga kapatid, lalo na po doon sa mga unbelievers. Kasi hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila. Dapat maging pagpapala po tayo. Maging pagpapala ang bawat isa sa atin. Huwag tayong maging madamot sa pagbigay ng kapatawaran sa ating kapwa. Kasi klaro po ang turo ng Panginoon, 70 times 7. So umpisahan na po natin kung madali kang magalit, madali kang manuntok, madali kang magtampo dahil sa ginawa ng kapatid mo, dahil madali kang masaktan, mabilis maubos ang pasensya mo, hahabaan na po natin. Panalangin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko. No, kahit mahirap kasi we are human being, nagkakasala tayo. Hindi po tayo perpekto. Lagi pong may nangyayari na hindi maganda. Pero let's pray for the Lord na maging maayos po ang lahat. Naturuan tayo ng Panginoon na magpatawad. Naturuan po tayo ng Panginoon na magbigay. Naturuan po tayo ng Panginoon na huwag maging madamot sa kapatawaran na dapat ibigay natin doon sa ating kapwa. Now, forgiveness is a choice. Choice nyo po yon kung kayo ay magpatawad o hindi. Bahala na kayo. No, nakikita po yan ng Lord. Choice nyo po yan. Bahala po kayo. Kayo na lang ng Lord ang mag-usap. Na Lord, pinatawad ko na yung taong yon. Lord, di ko kayang patawarin yung taong yon. Choice nyo po yon. So we choose to forgive because God commanded us to do so. Do then, in order for you to live a peaceful life and be free. Remember, forgiveness knows no bound. Forgiveness is a gift to be given away, and forgiveness demands a sacrifice. So no matter what happened, let us be reminded na ang pagpapatawad po ay isa sa pinakamagandang demonstrasyon mo ng pagmamahal sa iyong kapwa. Kahit masakit, mahirapan ka, kahit na gusto mong iano yung pride mo, pero dahil sa Panginoon, isipin niyo po ang Panginoon. Kasi magiging madali po ang lahat pag si Lord po ang iniisip nyo. So matuto na po tayong magpatawad, maliit man, malaki man, o nung mga 19 kalawang pa yung kasalanan na yon, let us forgive para ma-release ka. At yung blessing ng Panginoon ay dire-diretso po sa buhay natin. Kasi po isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagfo-flow yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin is yung meron tayong tinatanim na galit sa puso natin. Tapos hindi tayo marunong magpatawad. So, atin pong tandaan kung paano po nahabag ang Diyos sa atin. Kung paano niya po inalay yung kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan. Para sa atin po yun.
Sana po sa umagang ito ay matuto tayo na magpatawad doon sa mga tao na hindi karapat-dapat patawarin. Sa mga taong hindi deserve doon sa pagmamahal na iyon. Atin pong alalahanin ang ginawa ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Tayo po tayong lahat. Atin pong awitin itong kanta kanina na walang imposible sa Panginoon. Kasi po wala talagang imposible sa Panginoon. Ipanalangin natin kung ano yung nararapat. Sa umagang ito, atin pong ipanalangin kung meron pa tayong mga tinatago sa puso natin. Kung meron pang mga sakit, kung may mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo, sa puso mo kasi hindi ka nakapagpatawad sa iyong kapatid. Sa umagang ito, atin pong ihingi sa Diyos yung forgiveness na dapat nating i-release doon sa taong yun. Para po maging maayos ang buhay mo, maging pagpapala ka, at mapakita mo na ikaw ay tunay na Kristiyano at lingkod ng Panginoon. I-release nyo na po yung forgiveness sa mga taong yon. I-release nyo yung pagpapala sa Kanya para maging maayos ang buhay mo. At hindi ka maging katulad ng ibang tao dyan na hirap sa buhay. No? Let us sing this song as our prayer, as I pray to you also. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
posible sa iyo, Panginoon. Kahit gawin, Panginoon, mga bagay, Lord, na hindi namin kaya gawin. Lord, purihin mo ang buhay ng bawat isa. Hawakan mo, O Diyos, buhay ng bawat isa. Hawakan ito, O Diyos, aming pumagatan. Hinihingi, Panginoon, ang kapatawaran. Hinihingi namin, Panginoon, ang kapatawaran, O God, doon sa mga tao, O Lord, na hindi namin kayang patawarin, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Turuan mo ang puso namin na maging katulad mo, Panginoon, na mapagpatawad, mapagbigay at magpaparaya, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, Lord, kung meron pa man silang mga tinatago, Panginoon, sa puso nila, doon sa mga taong nasaktan sila, Panginoon. Lord, turuan mo sila. Maalis nawa ito, Panginoon, sa aming buhay. Mai-release na namin, Lord, ang forgiveness na ito, Panginoon. Sa umagang ito, O Lord, I rebuke, O God, in the mighty name of Jesus. Alisin mo ito, O Diyos, sa buhay ng mga anak mo. Alisin mo yung bigat sa kanilang puso, Panginoon. Turuan mo kaming magpatawad, O Diyos. Hallelujah. Lord, wala po kaming magagawa, Panginoon. Hindi namin kaya yung mga bagay na yon, but by your grace and mercy, Panginoon, ay kakayanin namin gawin ang mga bagay na yon, Panginoon. Turuan mo kami, O Diyos. Gusto namin, O God, na sundin ang kalooban mo, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, na maparangalan ka, O Diyos. Kahit mahirap, Panginoon, kakayanin at kakayanin namin na gawin, na magpatawad, Lord, sa aming kapwa, Panginoon. Ilang beses, ilang ulit, Panginoon, tulad ng ginawa mo sa amin. Lord, we are not deserved to be forgiven, pero inalay niyo po, Panginoon, ang buhay mo. Salamat, Lord, sa buhay mo. Nakaligtasan na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Hindi mo kami, Lord, hindi ka nagtatanong kung anong klaseng tao kami, Panginoon. Bagkus, pinatawad mo kami ng buong puso. Tinanggap mo kami, Panginoon, na maging anak mo, O Diyos. At binigyan mo kami ng karapatan na maging anak mo, O Diyos. Salamat, Jesus. Lord, we release forgiveness doon sa mga taong ang hirap patawarin. Doon sa mga taong nagkasala sa amin. Lord, we release this in the mighty name of Jesus. Lord, salamat, Lord, sa mga pagpapala na darating na mga araw, Panginoon, ay matatanggap ng mga anak mo, O Diyos. Through this forgiveness na nirelease nila, Lord, doon sa mga taong nagkasala sa kanila, Panginoon. Salamat, Lord, amin pong inihiling ang tulong mo, ang kapatawaran na nagmumula sa iyo. Palitan mo ang pusong ito, Panginoon, tulad ng puso mo, O Diyos. Salamat, Lord, sa mga blessing na marireceive ng bawat isa, Panginoon, at ang kalayaan na nagmumula sa iyo, O Diyos, at kapayapaan, Panginoon. Lord, to you all the highest praise and adoration. Pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito, O Diyos, muli sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God. Napakabuti talaga ng Panginoon. Ginawa niya ang lahat dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kailangan lamang na tayo ay magali din sa kanya ng pagmamahal. Pwede mo bang bigkasin, kapatid, na I love you, Jesus. Yung marinig ni Jesus. Kaya niyo bang gawin? Kung ang Panginoon ay nagbigay ng kapatawaran sa atin dahil mahal na tayo. Thank you. Sabihin mo, mga kapatid, I love you, Jesus. Amen. Salamat doon sa bigyan ng malakas.
Buksan po natin na ating banal na kasulatan sa John chapter 21, verses 15 to 17. Ganito ang ating mababasa. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo niyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, tulad pa ng dati, ginagawa po natin to sa mga nalilikan po nating mga salapi. Hindi ito gamit sa mga ibang bagay, kundi ito po ay ginagamit upang patuloy na ipahayag o abutin ang mga kaluluwang hindi pa nakarinig ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan. Mga kapatid, maaring hindi niyo alam na nakakatulong tayo sa pamamagitan ng salaping ating ibinibigay. Nakakarating pa yan doon sa mga malalayong lugar na kung tutusin ay talagang kailangan po natin ng mga financial support talaga para po maabot yung mga kaluluwang dapat abutin natin po. Sa panahon po natin ngayon, ito yung lagi nating prayer. Nasabi nga dito sa vision natin, enabled and empowered leaders, Christ-like believers, and transform communities all for the glory of God. So yun po yung ating pinaka-goal, Sa mga kapatid, alalahanin po natin na talagang tayo po ay narito sa iglesia, ginagawa po natin yung mga bagay na dapat na ipaabot natin po sa mga kapatid natin na nakakaawa po, na marami po ngayon na hindi po nila kilala si Jesus. Marami po ngayon ang hindi pa nakakalam tungkol sa salvation. So mga kapatid, it's about time po talaga na talagang abutin natin. Reach out. Mga kapatid, tayo pimanalangin. Panginoon, tunay nga po na minsan nakakaligtaan namin, Panginoon, yung mga ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Marami kang ginawa, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig po sa amin. Makasalanan kami, Panginoon, sa isip, sa gawa, sa salita. Nagkakasala kami madalas, Panginoon. Minsan, priority po namin yung mga gusto namin mangyari sa buhay namin. Pero salamat, Panginoon. Nangungusap ka sa aming mga puso. Patuloy dinadalangin ko po sa iglesyang ito na patuloy po na bigyan mo po kami ng kalakasan na tapat na puso na makapagbigay po ng isang magandang goal para po makarating doon sa aming dapat gawin. At tulad po ng mga daughter church po, sila rin po ay nangangailangan po ng mga tulong. At tulad po ng ating daughter church sa Tansa, sikapin po natin na hindi lamang po sa mga financial support, kundi sa prayer po. Tulungan po natin na sila bang po ay gamitin ng Panginoon. Dito po yan sa Kawit, ewan ko lang po, wala na po ako balita sa Kawit. Kailangan po natin tulungan sa prayer, financial support. Abutin po natin, Panahon na po, mga kapatid,
tayo po ay nasa huling panahon na kaya siguro po, ang lahat, yun ang ibig po ng Diyos, lahat po ay maligtas. Kung hindi nila makilala si Kristo, hindi nila maabot, o hindi nila marinig ang salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan, sayang po, nasa sa atin po mga panalangin, mga kapatid, ang mga bagay na ito. Purihin ang Panginoon Diyos, at ulit po, ulitin ko. Pwede nyo bang isigaw ulit? Jesus, I love you. Amen. Pakainin natin mga tupa. And it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give Him love, give Him faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection. This coming week, let us enjoy being in God's presence and keep in mind our CCFGC daily church activities. Join us again next week for our Sunday worship. We do start exactly at 9 a.m. So wake everyone in the family early, come in your best attire, and be ready to worship, pray, and listen to God's Word. We do have this on-site here at CCFGC Sanctuary. Or if you have to be on work or restricted by the pandemic, you can still join us online via CCFGC Facebook page. Live streaming of our service happens there. If you still miss our on-site and online service, you can still catch up through our video premiere at 6 in the evening. Open your Facebook account and search for the CCFGC page. Wednesday is our midweek service. Come and join us here in our sanctuary at 7 in the evening. Let us come together and pray corporately. In Acts chapter 2 verse 42, early church gathered to pray together. You can send your prayer requests on or before Wednesday through our CCFGC Family GC. During Sundays, if you come with your children ages 4 to 12, we have prepared a very vibrant and colorful lesson with arts and crafts in our CCFGC Sunday School class happening at our ground floor. Our Sunday School workers will be more than happy to have them. For the teenagers out there, CCFY squads will surely accommodate you in keeping your faith ningas, alab, and liab. Online fellowship is every Thursday via Discord. Approach our friendly squad leaders for more information. Every third Sunday of the month, we are having our face-to-face fellowship for UFM, the gentlemen of our congregation, UFW, the lovely ladies here at CCFGC, and SKC, the little light bearers of our community. So stay a little longer after the service and be encouraged by the topics that will be discussed specially for our UFMs, UFWs, and SKCs respectively. Of course, we will not let the young ones be left behind. CCFY Fellowship is set every fourth Sunday of the month. That is all for this week. Stay connected in all our activities. Enjoy the rest of the week, and God bless us all. Ayan, good morning po sa bawat isa. So before ako mag-start sa aking announcements, gusto ko po munang i-welcome po ang ating visitor. Ito po ay si Miel Joshua Rivera. Pwede po bang tumayo siya para makilala po? Hello po. Welcome po sa CCFGC. And also, gusto ko din pong i-welcome back si Mamang Sally po. Hello po. Welcome back po ulit. Ayan. Para sa ating announcements po, meron po tayong Dawn Watch Prayer. Ito po ay ginaganap every Saturday ng 5 a.m. po. So we encourage everyone na umattend po ng Dawn Watch Prayer po. Sunod naman po ay midweek service or yung ating prayer meeting. Ito po ay ginaganap every Wednesday ng 7 p.m. po.
Meron din po palang life group sessions po ang mga ilang UFW tsaka UFM today. So please meet with your life group leaders after the worship service po. Also, ang UFW, SKC, UFM Fellowship po, ito po ay gaganapin next Sunday after the worship service po. Yun lamang po, and God bless us all. Ayan. Muli ay inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. Muli nating pasalamatan ang ating Panginoon at ating lahat po ng naniniwala na mabuti ang Panginoon. Maaari po bang sumigaw ng malakas na hallelujah? Hallelujah! Hallelujah! Ayan. Maaari po ba nating ibigay ang malakas na palakpak sa ating Panginoon? Hallelujah! Tunay ngang napakabuti ng Panginoon. At kulang pa ang salita, kulang pa ang ating mga awitin para maipahayag natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Kaya naman, patuloy tayong aawit at idideklara natin na walang katulad ng Panginoon, walang maihahambing sa ating Panginoon. Amen po? Hallelujah! Wala kang katulad o Diyos.
protection be upon them also, O Diyos. Salamat, Lord, ilayo mo sila at iiwas mo sa lahat ng klase ng kapahamakan, O Diyos. And Lord, I pray sa lahat, O God, ng nagbi-business, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang business, ang mga resources ng bawat isa, Panginoon, ay pagkaingatan mo, O Diyos. Lord, I declare blessing to each one of us na nandito, Panginoon. I declare healing in the mighty name of Jesus. And thank you, Lord, for the forgiveness na na-release na, Lord, namin, ang bawat isa, O Diyos. At salamat, Lord, we are ready to accept, Panginoon, sa mga pagpapala na ibubuhos mo sa amin. Hallelujah, in the mighty name of Jesus.